Values Education 7, Quarter 4, Learning Competency 6C, nakapaglalapat ng mga hakbang upang mapanatili ang mga panahanan o habitat ng mga hayop sa pamayanan. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano tayo maaaring kumilos upang mapanatili ang panahanan o habitat ng mga hayop sa ating pamayanan. Ang hamon sa atin ay hindi lang basta matuto, kundi gumawa rin ng aksyon. Pero bago natin simulan ang ating gawain, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ano nga ba ang habitat? Ito ang tirahan ng mga hayop kung saan sila kumukuha ng mga pagkain at proteksyon. Ngunit alam natin na maraming habitat ang nasisira dahil sa mga gawain ng tao, tulad ng ilegal na pagpuputol ng puno at polusyon. Ano kaya ang epekto nito? Nawawala ang tahanan ng mga hayop, nagiging imbalance ang ating kalikasan, at naaapektuhan rin ang buhay natin bilang tao. Ngayon, ang tanong, ano ang magagawa natin? Upang masagot ito, meron kayong pangkatang gawain na kailangang gawin. Pangkatang gawain, Sagip.Habitat. Bubuo kayo ng grupo at pipili ng isa sa 5 gawain upang ipakita ang kahalagahan ng pangangalaga sa habitat. Maaari kayong magdula, gumuhit, gumawa ng jingle, magsaliksik, o magsagawa ng isang news report. Anumang pipiliin ninyo, tandaan, gamitin ang inyong pagkamalikhain at ipakita ang kahalagahan ng ating kalikasan. Mga pagpipili ang gawain. Roleplay, bida sa kalikasan. Gumawa ng maikling dula tungkol sa isang issue sa habitat. Ilog na puno ng basura, illegal logging, panguhuli ng hayop, at ipakita kung paano ito malulutas. Poster making, guhit para sa kalikasan. Gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng mga paraan upang maprotektahan ng habitat ng mga hayop. Magdagdag ng slogan na manghihikayat din sa iba. Jingle o rap, kalikasan, ating ingatan. Lumikha ng isang maikling jingle o rap na nagtuturo ng pangangalaga sa habitat. Research and report, alamin at aksyonan. Maghanap ng isang totoong suliranin sa Pilipinas na may kaugnayan sa habitat. Halimbawa ang deforestation sa Sierra Madre, marine pollution sa Manila Bay. Iulat kung ano ang nangyayari at magbigay ng mga solusyon. At news report, balitang kalikasan. Magpanggap na news reporters na naguulat ng isang environmental issue at magkapanayam ng eksperto na may mungkahing solusyon. Ang pagpapahalagang nais ituro ng araling ito ay ang pagpapahalaga sa mabuting pagkakatiwala o good stewardship. Ano nga ba ang mabuting pagkakatiwala o good stewardship? Ito ay ang maingat, tapat at responsableng pangangalaga sa anumang bagay na ipinagkaloob sa atin, kasama na rito ang kalikasan at mga hayop. Ito ay pagpapahalaga na nagpapakita ng paggalang at pananagutan sa ating kapaligiran. Halimbawa, ang pag-aalaga ng halaman at hayop sa ating paligid, ang hindi pagpuputol ng puno ng walang tamang dahilan, at ang pangangalaga sa likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Sa simpleng salita, ang mabuting pagkakatiwala ay pagiging responsableng tagapangalaga ng ating mundo. Bilang mga tao, tayo ay binigyan ng responsibilidad na pangalagaan ng kalikasan. Pero bakit ito mahalaga? Tingnan natin sa susunod na slide. Mahalaga ang pagiging mabuting katiwala upang mapanatili ang kalikasan para sa hinaharap. Ang ating mga likas na yaman ay hindi nauubos kung aalagaan natin ito ng tama. Upang maprotektahan ang mga hayop at kanilang tahanan, ang habitat ng hayop ay nasisira dahil sa kapabayaan ng tao. Kailangan maging responsable tayo sa ating mga aksyon. At upang magpakita ng paggalang at pasasalamat sa biyayang natanggap natin. Ang mundo ay regalo sa atin, kaya dapat natin itong ingatan tulad ng isang pinagkatiwalaang kayamanan. Ngayong alam na natin ang halaga ng habitat sa ating mundo, nais kong pag-isipan ninyo. Ano ang isang simpleng hakbang na kaya mong gawin upang maprotektahan ito? Isulat ninyo ang inyong sagot sa papel. Kung may gustong magbahagi, maaari ninyong itong sabihin sa klase. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pahayag ay wasto o M kung hindi wasto. 1. Ang pagpapanatili ng panahanan ng mga hayop ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. 2. Hindi mahalaga ang mabuting pagkakatiwala sa kalikasan dahil kusang bumabawi ang kalikasan sa sarili nitong paraan. 3. Ang pagtatanim ng puno at hindi pagtatapon ng basura sa ilog ay mga paraan ng pangangalaga sa habitat ng mga hayop.
4. Ang pagkawala ng isang uri ng hayop ay walang epekto sa ibang hayop at halaman sa ecosystem. At 5, bilang mga mamamayan, may tungkulin tayong protektahan ang ating kalikasan upang mapanatili ang biodiversity. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!